Po sa bawat isa mga kapatid. Napapanahon po yung ating aralin. Kaya pala si Kaolan kaganina ang aga nag-send ng picture nila na kapatid na Aileen. Ang sweet eh. Valentine's Day pala. Kaya lang may nabanggit si kapatid na Marlon, yung joke niya. Kapag ang asawa mo daw mapagmahal, Valentine's Day. Pero pag ang asawa mo pala away, araw ng kagitingan. Kaya pala ang Diyos, talagang siya'y nakakita ng puso. Kasi kung hindi niya ginawang binago yung puso ng bawat isa sa atin, baka tayo nagrambulan na sa dito sa buhay natin. Kasi talagang ang puso ng tao, andun yung yung kamalian. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon, binago niya yung puso ng tao para sumunod sa Kanya. Kasi kung hindi niya gagawin, walang makakasunod. Kaya napakagaling talaga ng Panginoon. Kaya nga, kung hindi binago ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin, hindi mangyayaring ito yung binanggit ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, verse 18. Kaya mang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Hindi po makikita ng bawat isa sa atin yung ganitong bagay kung hindi ginawa ng Diyos na linisin muna yung ating puso. Dahil hindi natin siya makikita pag yung puso natin ay hindi nabago. Kumbaga yung laging matigas pa rin. Kaya nga, isang magandang gabi po sa bawat isa mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Yung ating aralin po, tungkol dun sa batong puso. Meron ba talagang batong puso? Sabi dito, sa Hebreo, babasa lang po ako. Sa 8 na lang po, 3:8 na lang. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, lagi silang nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Yun daw ang katangian ng batong puso, no? Yung matigas siya, tapos lagi daw nagkakamali, tapos hindi kinikilala yung daan ng Diyos. Yun daw yung katangian ng puso na bato. No, kaya nilagyan ng pusong laman kasi doon nasusulat sabi sa Korinto, sa 2 Korinto daw, 'di ba? Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangnisiwaan namin hindi isinulat ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas na bato kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ibig sabihin, pag laman yung atin na isusulat yung kautusan, ginagawa natin. Pero kung lagi pa rin tayo nagkakamali, akala lang natin, yung puso natin, laman na. Pero pag lagi paulit-ulit pa rin yung pagkakamali, bato pa rin yun. Ibig sabihin, kahit na nandito na tayo sa bagong tipan, pag paulit-ulit na nagkakamali, yun yung katangian ng pusong bato. Ngayon doon sa sinabi kasi ni Ate Tin kanina, yung kapatid na Tina natin, hindi daw nauunawa. Dito kasi pag tinuloy-tuloy natin yung pagpapahayag dito sa 2 Korinto 3, yung tapyas ng pusong laman. Kapag hindi daw nila nauunawa yon, sabi, may talukbong daw yung kanilang puso. Sabi sa 15, datapot hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Pag hindi nauunawa, may talukbong pa yung puso, ibig sabihin meron pa rin pagmamatigas. Pero kapag ka tinanggap si Kristo, nawawala daw yung talukbong na yon. Tapos yung espiritu, no? Pagka nasa atin na yung pag-iisip, sabi dun sa 1 Korinto naman, sa 2, pag binasa natin dun, pag meron na tayong espiritu ng Diyos, nauunawa na natin yung mga bagay ng sa Diyos. So pag nagbabasa tayo dito, kahit na walang magtuturo, kasi yun sa bagong tipan, hindi na daw magtuturo yung kapatid na kilalanin mo yung Diyos, diba? Makikilala natin sa pamamagitan ng pagbasa, yun ay pag tinanggap natin si Kristo at yung puso natin tumatalima, unti-unti yan lumalaki yung kaalaman at yung kaunawaan natin dahil may espiritu na tayo, yung bagong diwa na galing sa Diyos. Yun lamang po, papuri sa Diyos. Salamat, kapatid na David
San Diego. Dadako na po tayo sa mga haligi. Tawagin natin si kapatid na kasi. Magandang gabi sa bawat sa purin po, Panginoon. Tuloy po sa mga naka-online. Magandang gabi. Tungkol sa puso pa rin yung ating aralin, ha? Kasi ang Panginoon kasi tumitingin sa puso, hindi sa anyo, no? Nung tawagin si Haring David, no? Ang di ko mabasa sa ng ano. MC. Ay, ito pala. Nung tawagin si Haring David, no? Dito sa Samuel, no? Hindi lapat. Wag na. Sa 15. Sa 15 natin. Hindi lapat. Sa unang Korinto 15. Unang Korinto 15. Number. Hanapin mo sa ano. Dito sa 16. 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, unang Samuel 16:7. Pinahanap si Haring David, no. Yung mga anak yung kanyang magulang, no. Yung mga anak nung kasama doon si Haring David. Sabi sa 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang katasan, sapagkat aking itinakwil siya. Yung kapatid ni David. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yun pala napakalaga ng puso, no, sa Panginoon, no. Maging sa atin, no, yung napag-aralan natin nung linggo, maging sa literal na bagay, no, yung sangkap ng ating katawan na napakalaga talaga yung puso, no. Pagka pinabayaan mo yan, magkakasakit yan. Kaya iniingatan, inaalagaan, no. Ganun po sa Panginoon yung ang pag-alaga, no, pag-ano sa ating puso, kasi doon nga siya nakatingin sa ating puso. Kung sumama ito, kapahamakan yung natin, tatahakin natin. Pero kaya nga binago tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng pusong laman, no. Yung sa ating aralin, binago ng Panginoon yung ating, mula nang tayo makatanggap sa ating Panginoon Kristo. Yun po yung kahalaga ng puso, no. Kaya iniingatan ng bawat isa. Hindi kagaya nung yung bayan ng Israel, no. Tinawag sila ng Panginoon, ibinigay sa kanila yung kautusan. Pero pinabayaan nila yung kautusan, no. Nagsisalangsang sila, hindi nila ginanap na maiging yung kautusan ng Panginoon. Kaya yung nangyayari sa kanila, no, yung mga bagay na nangyayari sa kanila, no, hindi nakatawid hindi nakaabot dun sa bansang Kanaan yung mga tinawag doon, yung mga unang tinawag, yung mga matanda na. Ang nakaabot lamang doon yung mga 20 pababa na tao. Yun po, kaya yung pag-iingat sa ating puso laging inaano ng Panginoon. Huwag maging matigas, no. Kaya kailangan maging siya, yung binibigay rin dito na sa kawikan, mapagkumbabang puso, no. Mga suwail na puso. Hindi yung kinalalugaran ng Panginoon, kundi yung hindi kinaluluguran ng Panginoon yung mga mandarayang puso, yung mga palalong puso, mga suwail na puso. Ang ibig ng Panginoon yung tapat na puso, mapagkumbabang puso. Wala na palang oras. Magandang gabi po rin pa mga. Salamat kapatid na Jose, kapatid na Guillermo. Magandang gabi sa sambayan ng kapatid na Herman, sa naka-online, sa mga kapatid na nandito. Magandang gabi sa inyo.
itong ating pag-aaral ngayon, ukol na naman ito sa puso. Sabi dito, bibigyan tayo. Itong araling ito, itipan ito ng Panginoon sa Israel na talagang bibigyan niya ng bagong puso. Itong Israel. Sabi rito sa 36:26, sabi rito, bibigyan. Sabi rito, sa pamagat pa nga lang, sinasabi na rito, nabibigyan talaga ng Panginoon ng bagong puso itong Israel. 36, 26 hanggang 27, sabi rito. Bibigyan ko naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ng ang loob ninyo ng bagong diwa. So itong bagong diwa, ito parang espiritu ito, itong diwa. Bibigyan ng bagong diwa. Ibig sabihin, babaguhin yung ating ano. Kaya kasabay sa pagbabago ng puso, bibigyan din tayo ng espiritu na talagang angkop doon sa pagbabago ng ating puso. Kaya dito, sabi nga rito, kung itutuloy pa natin, pakibasa mo na nga kapatid na David, itong 26, 27 ng Ezekiel. Sabi dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Okay. Ngayon, kasabay ng pagbibigay sa atin ng bagong puso, ng bagong diwa, sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 23, patuloy. Sabi nga, 22 muna. Pakibasa na rin kapatid. Patuloy, 22, 23, hanggang... At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya at kayo magbabago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan. Kasi nga, sabi nga doon sa unang 2 Korinto 5:17, nagiging bagong nilalang ang tao. Kapag binago na ang puso, nagiging bagong nilalang ang tao. Ngayon, merong iiwan. Yung dating pagkatao, iiwan na natin yan. Hindi na natin bibiyabitin pa yung dating pagkatao natin. Na ayon sa dito sa ating binasa, na yung magbibihis na tayo ng bagong pagkatao. Na yung bagong pagkatao natin, ayon sa dito sa binasa natin, ay bibigyan ko yun ng nilalang sa katwiran. Ito yung bibihis natin. Mga nilalang sa katwiran, sa kabanalan, at sa katotohanan. Ito yung bibihis natin. Nasa totoo na tayo. Ngayon, kung tayo nasa totoo na, hindi na tayo magsasalita ng kasinungalingan sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa. Hindi na yung mawala na sa atin yung kasinungalingan. Ngayon, kung nandoon pa rin yung kasinungalingan, sabi ni kapatid na, nandun pa rin yung ating matigas na puso. Hindi pa rin nababago yung puso natin, yung pa rin yung dating puso. Kasi dapat, pag nabago ang puso, magbabago na rin yung ugali natin. Maiiwan natin yung dating pagkatao natin. Hindi na yung pagkataong dati ang ating Ngayon, minsan, nagmumulto pa rin yung dating pagkatao. Kaya minsan, nasisira yung tipan ng Panginoon sa atin. Ngayon, dito sa pangyayari sa ito, na babaguhin natin yung ating Kaya, sabi rito, tayo magiging bagong nilalang. At kung tayo bagong nilalang, merong sabi rito sa awit, chapter 24 ng awit, ito yung makakapanuluyan ngayon doon sa sa bundok ng Panginoon. Awit 24. Pakibasa kapatid. Sino makapanunuluyan? Kasi nalinis yung puso natin. Awit 24. 24. Awit 24.
lupa ay sa Panginoon at ang buong narito sa sanlibutan. At silang nagsisitahan dito, sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng dagat at itinayo sa Mali ibabaw yata. Awit 24. 24 ano? 24. 24, 24. 20 verse 4. 24. Ay, 24 verse 4. 4. Oo. Lapit na pala ako dun eh. Malapit na rin naman eh. Kaya lang mali, sala eh. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Silang Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, hindi na nga nagmamataas ng kanyang kaluluwa ng walang kabuluhan at hindi sumusumpa na may kabulaanan. Siya ay tatanggap ng pagpapala ng Panginoon at ng katwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. okay. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kanya na nagsisihanap ng imukha sa makatigbagay ako. Yung lahi ng Hakob, yun yung humahanap talaga sa Panginoon. Ngayon, yung lahi ng Hakob, sino ba yung lahi ng Hakob? Ito yung sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yun talaga yung binhi na pinangako sa Hakob, sa iyong binhi. Yun, yung binhi ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong nakabahagi doon, yung nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa sa 19 ng Matthew, tayo yung nagsisunod sa pagbabagong lahi sa ating Panginoon Jesucristo. Tayo talaga yung makakasama pati doon sa paghatol sa 12 angka ng Israel. Siguro yun lang. Magandang gabi. Salamat kapatid Guillermo, kapatid na Dindo. Salamat. Pwede. Puri ng Panginoon at sa sambayang ito, Santa Rosa. Sa online din, no? Maraming salamat. At sa ating pag-aaral na kahit na nakadarama tayo ng kapigatian, ng kalungkutan. Pero dahil doon sa pagbibigay ng Diyos ng kaaliwan, natuturuan tayong tumawa sa kabila ng mga kalungkutang ito at kapigatiang ito. Salamat sa Panginoon. Sa ating pag-aaral na gusto ko yung ni mother ni Ate Emma eh. Na minsan yung mga matatanda yung may pasaway eh. Hirap saway. Aray ko. Valentine ngayon, di ba? Minsan pag matinding ngayon yung mga palaso ngayon eh. Puri ng Panginoon, no? Sa ating pag-aaral, no, dahil kung titignan natin, sabi nga, ito'y dahil sa sa Israel, kundi dahil sa pangalan ng Panginoon, sa pagiging isang banal niya. No, kaya lilinisin yung puso, no? May mga pagkakataon na pinapangyari ng Panginoon, no? Kahit na nung unang panahon pa, na pinapatigas niya talaga yung puso. No? Upang makita, katulad sa Egyptian nung araw, na pinatigas niya yung puso ni Paraon, na napakaraming beses na pinatigas niya yun. Na pag nakakita ng kapangyarihan si Paraon, bababa yung puso niya. Sige, humayo na ako, sabi sa Egyptio. Pero doon sa ilang mga salot, talagang ginawa ng Panginoon yun upang makita talaga na mayroon Diyos ang Israel. Kaya pinatigas niya ang puso. Sa ilang bagay, kailangan talaga alisin natin yung pagsalangsang na binabanggit ng ating mga kapatid kanina doon sa 31, 18. Alisin yung pagsalangsang. Kasi mahirap eh. Doon naman sa, ulitin ko lang, no? Doon naman sa ilang talata, doon sa Zacarias, mahirap din ito. No? Doon sa 12, sabi nga oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso. Pag gano'n napakahirap na to. Na wala nang manhid dito, hindi ito katulad ng pusong laman. Yung bato, medyo kaya pa, nadudurog pa yun. Pero pag diamante, iba na no? Napakatigas na isang na binabanggit dito,
na upang wag magsidinig ng kautusan. Iyon na eh. No? Kapag gano'n na, napakahirap na. Kasi may mga pangyayari, halimbawa, doon sa Roma, pag yung katigasan ng ulo ng tao, ganito na. Sa Roma 1:28, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinibigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Ngayon, minsan mismo Diyos na rin ang kikilos para gumawa ka ng mga kahalayan na. Dahil sa di mo pagdinig doon sa utos ng Panginoon. No? Dahil hindi mo kinalala ang iyong pagsalangsang, minsan gumagawa na ng Panginoon. Dadaling ka na mismo sa gusto mo. Na isang bagay na dapat makita ng bawat isa sa atin. Kaya nga patuloy, kasi wala naman, ano bang naglilinis sa ating puso? Yung salita ng Diyos. Kailangan magpatuloy ka ron eh. Pag tumigil ka, kaya nga yung salita ng Diyos ang naglilinis sa atin. Mahirap lang kung tumigil ka. No, na pairalin mo yung katigasan ng iyong puso. No? Kaya kailangan alisin yung pagsalangsang, lilinisin ka ng Panginoon. Kasi sa puso nga tumitingin ng Panginoon at alam niya kung sino lilinisin. Sino may sakit, alam ng Panginoon. At andyan na yung pagsaway ng Panginoon. Puri ng Panginoon, magandang gabi. Salamat kapatid na Injo, kapatid na Oliver. Magandang gabi sa pamilya ng mga Toller. Siyempre sa lahat ng naka-online sa atin, magandang gabi po sa inyo. Laging patnubay ng Panginoon ang igawad sa inyo. Pati sa atin sa gabing ito, maganda po yung aralin natin, no? At base doon sa mga narinig natin pagbabahagi, napakaganda ng mga bahagi, no? Ngayon, ang isa natin na nakita rito, yung bang, nabanggit rin ito, ulitin ko lang, yung kadahilanan kung bakit kailangan gawin ng Panginoon yung pagbago ng puso. Kasi ito yung sa pag-aaral natin, ang binabanggit kasi rito, yung mga kukunin ng Panginoon o yung mga nalabi. Kasi yung mga, ang laban-laban doon sa mga mga namatay, napahamak talaga. Pero yung nalabi, na yung manunumbalik sa Huda, mula sa pagkabiyag, sila yung bibisika ng bagong puso ngayon. Doon yun yung babaguhin. Ano yung kadahilanan nun? Kasi nga, base kanina, doon sa pahayag kanina ng mga kapatid, doon sa 24/7, ano sabi doon? Upang makilala nila ako. Kasi doon sa Isaiah 1:3, nakikilala ng baka yung kanyang Panginoon at yung astro yung sabsaban, pero yung Israel hindi nakilala yung Panginoon. Ano na pagkakasabi doon eh. Kaya nga yung katigasan ng ulo nandun eh. Kaya nga ang ginawa ng Panginoon, kailangan baguhin. Isa pa sa sinasabi dito sa aklat ng Oseas, may ganitong talata tayong mababasa. Dito sa chapter 4 verse 16 ng Oseas, sapagkat ang Israel ay nagpakatigas ng ulo. Ganun talaga kasi ginawa eh. Sinasabihan sila na, sinusugo ng Panginoon yung propeta, tuwing umaga, sinasabihan sila na, manumbalik kayo sa Panginoon. Pagsiyan niyo yung, magbalik kayo. Pero, binabaliwala yung salita ng Diyos. Sinasabi na may kapahamakan na darating. Hindi sila naniniwala. Ayan, sabi nga dito sa ito, sapagkat ang Israel ay nagpakatigas ng ulo, gaya ng isang matigas na ulo na guyang babae. Ngayoy, pakakanin sila ng Panginoon na parang batang tupa sa isang malaking dako. Yan ang pagkakasabi doon. Ngayon makikita natin, katotohanan to na ang Panginoon talaga nagbabago ng puso. Paano yung, mabigay tayo ng halimbawa sa banal na kasulatan. Doon sa 1 Samuel, sa chapter 10, verse 9, sabi dito, ito yung pangyayari kay Haring Saul. Yung pahiran si Haring Saul para maging hari, ito yung pangyayari sa kanya. Sabi dito sa 10:9 ng 1 Samuel, at nangyaring gayon na ng kanyang matalikdan, naiwan niya si Samuel. Iniwan na siya, pero napahiran na siya ng anoint na siya. Sabi dito, ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. Nung inanoint siya ni Samuel, si Saul, at sumasama siya sa mga propeta, binigyan siya ng Panginoon ng ibang puso. Kaya katotohanan talaga yun. Ibang puso. Kaya nga si Haring Nabucodonosor, di ba? Yung puso niya naging gaya ng puso ng hayop. Kasi yung tao, kapag nagmataas talaga, kaya na nabanggit natin kanina, dapat kapag ang puso sa'yo ay pusong laman na, wala na yung kataasan.
Wala na yung ganun dapat. Dapat makita sa atin lagi yung salitang pagpapakumbaba. Kahit mataas ka, kasi nga ang Diyos, bagamat mataas, gumagala sa mababa. Eh, gaano pa tayo? Tayo lang, ilalang lang tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ko, pinagsusumikapan natin yung mga bagay na yan na bagamat maliit yung ano natin, kapatid natin, kung ano, dapat meron tayo talagang matuto tayo ng pagpapakumbaba. Kasi yun ang puso natin ngayon eh. Hindi na tayo pusong dati. Dati papag mataas, dati mayabang, dati palaging ako ang masusunod. Pero ngayon dapat ang masunod, yung gusto ng Diyos para sa atin. Magandang gabi po, salamat sa Panginoon. Huwag nga sa kapatid na Froilan. Dito ka na. Magandang gabi, sambayan ng ating kapatid na Hernan. Walang-wala ako ngayon, pabali. Sa bawat isa narito at sa mga kapatid natin online. Kalakasan at kaaliwan sa bawat isa. Gabayan tayo ng Diyos, mga kapatid. Itong ating, ano ba ngayon? Valentine's, ano? Valentine's Day. Sabing gano'n. Alam niyo ba itong konting pagpapaya? Itong si Valentine, San Valentino. Siya kasi nung panahon ni Emperor Claudius, the second, panahon na yun, pinagbawal niya na mag-asawa ang mga sundalo ng Roma. Kasi ang katuwiran niya, nagiging mahina yung sundalo ng Roma kapag merong asawa, kapag ito'y kinakasal. No. Sa ganung kautusan, itong si Valentine na to, lihim siya nagkasal pa rin. Nung siya ay magkasal, pinapatay siya ngayon noon. Kaya nga Valentine, kulay puli. No, pinapatay siya. Nung 270 ganun, pinapatay siya. Yung pinatay siya ngayon, nung dumating ngayon yung Papa sa Roma, binuhay nila ito. Pinagdiwang nila itong kamatayan ni Valentine, itong pangyayaring ito. Valentino. Pinagdiwang nila yan. Ang kaso, ang pinakamasaklap to, ginawa nila ito nung panahon ng Lorcaria, na kung saan pinagdiriwang ng pangapagano yun, na nagsasayawan sila, umiinom ng alak. Nakikita niyo sa pelikula. Nakikita niya, yung mga paglabanan, pag nagdiriwang sila, nagsasayawan, inuman ng alak. Ganun yung ginagawa nila. Doon pa kinuha. Itong ating kinagisnan nung panahon na yun. Kaya 496 yun nung naging inaprobahan to ng Papa. Pangalan to, Galsius I yun eh. Siyang Papa, Galsius I na pinagdiwang nila ito. Kaya hanggang ngayon, dala-dala yan natin. Pero ang pagdiriwang nito ay pagdiriwang na hango sa pagano, na kung saan itong paganong ito kumikilala sa hindi tunay na Diyos. Ay nasabi lang natin para magkaroon tayo ng doon po hango yan. Maging yung Pasko, doon din hango. Sa pagano rin yan, Diyos-Diyosan na mga pagano, yung sinasamba nila, yung araw. Diyos ng araw na si Mitra, doon din kinuha yung December 25. Kaya ito talagang kinagastan natin, dinadala tayo doon sa ikapapahamak talaga. Lahat kasi yan ay kuha nila sa mga sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Yan. Kaya isa doon na sabi rito, babaguhin yung ating puso kasi nandun tayo eh. Kasama yung sa paglilinis na gagawin ng Diyos. Kasi itong Israel, ito ay pagbabago sa Israel, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Alam nyo ba ang kahalagaan nun? Kapag tinawag ka ng Panginoon, meron kang pangalan ng Panginoon. Kaya kailangan mo magbago. Kasi ginawa niya yung pagbabago para sa kanyang pangalan. Kaya nakakalungkot kapag madudungisan mo yung pangalan na yun. Kasi mahalaga sa Diyos yun. Yun yung sinasabi natin eh. Mahalaga sa Diyos yung pangalan ng Panginoon. Kaya binago yan yung Israel kasi dala-dala ng Israel yung pangalan ng Diyos. Kaya kailangan niya baguhin ito. Ngayon sa pagbabago, yung paraan na kanyang gagamitin, sabi rito, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Sabi nga, kayo'y magiging malinis. Ngayon, yung sa paglilinis na gagawin ng ating Diyos, kasama tayo noon. Kasama tayo, hindi lang yung Israel. Sabi roon sa aklat ng Gawa 17:30, ang mga panahon ng kahangalan
ay pinalipas na ng Diyos. Dadapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Yan yung sinasabi niya, magsisi na kayo lahat, sa lahat ng dako, hindi lang sa Israel, kundi sa lahat ng dako at nakasama tayo doon. At yung paglilinis niyo, sabi sa 5:26 ng Epeso, lilinis kayo ng tubig na may salita. Kayo yung malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinasalita. Kaya malinis na tayo. Ngayon yung kalinisan nyo, nilagay yun sa ating puso. Kaya sabi nung sa aklat ng binigyan ka ng puso, inilagay yung kautusan sa kanyang puso. Kasi ang maglilinis doon, pag matapos tayong linisin ng salita, yung kautusan ng Diyos, nilagay sa puso natin. Yung nilagay sa ating puso yun yung ating lalakarin para tayo ay magpatuloy sa kalinisan. Kaya nga bagong pagkatao. Ngayon, kung mayroon kang salita ng Diyos, nililinis ka, tapos lilihis ka doon sa paglilinis na ginagawa ng Diyos, magkakaroon ka ng muli, ano yun? Babalik yung ating dating pagkatao. Na kung saan, pag bumalik yun, ang sabi ng Panginoon, kabag-habag ang mahulog sa kamay ng Diyos. Hindi naman ikaw hinuhulog ng Diyos eh. Ikaw yung nahulog dahil yung kautosang nilagay sa iyong puso, tinatalikuran, kinakalimutan, hindi iniingatan. Okay, yun sinasabi ko. Ngayon, ingatan natin yun. Malinis na ang puso natin, inilagay yung kautosan ng Panginoon, ingatan natin yan. Mag-ingat, mag-ingat. Mga kapatid, purihin ng Diyos. Yun lang. Thank you. Salamat, kapatid na Florian. At dadako na tayo sa pamuli. Tawagin natin si kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Magandang gabi sa ating mga kapatid na nakatungay sa online. At sa sambayan ni kapatid na Menchi, magandang gabi. Magandang gabi mga kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito. Sa ating bahagian, salamat sa patuloy na pagsisikap ng bawat isa sa atin. Salamat sa kalakasan na nakikita natin kay kapatid na Archie, kapatid na Michelle. Bagamat halos sunod-sunod yung mga pagsubok na dumating sa kanila eh. No? Pero alam naman natin yung pagsubok, ito yung nagpapalakas sa taong sa bawat mananampalataya. No? At alam naman natin yung tumatali sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung pagsisikap nitong pamilya na to, mga talagang hinahangaan natin. Salamat sa Panginoon mga kapatid. At sa pakikisa ng mga kapatid, no? Pag kami napipigating kapatid, yung pagdami ng kapatid, nakikita natin, no? Purihin ang Panginoon. Dahil sa pusong ibinigay ng Panginoon sa atin. Sa ating pag-aaral mga kapatid, bilang pagdaragdag na lang, dahil napakaganda ng ating talakayan sa gabing ito. At ito yung panahon daw ito yung Valentine's Day, panahon ng pagde-date ng magsing irog. Tayo nakikipag-date din, no? Ang ka-date natin yung Panginoon, no? Kaya tayo nagtatalakayan ng pag-aaral. Sabi rito sa ating aralin, sabi rito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At pagkatapos daw, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Ito yung tinutukoy na bagong espiritu. At sabi rito, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Etong tagpo ito mga kapatid, kung ating mababasa, ito yung kapanahonan na kung saan yung Israelita nasa panahon ng pagkabihag, no, ng Babylonia. Tapos itong si Propeta Ezekiel, ito yung ginawang bantay ng ating Panginoon para sa bayang Israel. Ngayon, kung ating tatalakayin bilang pagdaragdag ng pagbabahagi, mga kapatid, sabi niya rito, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa aking aalisin yung batong puso. Pag pinag-usapan natin yung salitang batong puso, ano ba agad yung maiisip natin mga kapatid? No? Mapagmatigas. No? Yung mapagmatigas. Pag sinabi mapagmatigas, hindi marunong sumunod. No? Hindi marunong makinig. No? Ano pa?
nagtataglay ng kasuwailan sa kanyang puso. No. Ito yung mga pumapalod ng binabanggit natin yung pag sinasabing pusong bato. Ito daw pusong bato mga kapatid. Sabi ng Panginoon, aalisin niya daw ito. No. Magbibigay siya ng pusong laman. Pagka pinag-usapan naman natin yung salitang pusong laman, yung nagtataglay ka na ng marunong makinig, marunong na magdamdam, marunong na magpahalaga, marunong na magmahal sa kanyang kapwa. No? Kaya makikita natin yung dalawang pagkakaiba ng pusong bato at yung pusong laman. Ngayon pag-uusapan natin mga kapatid, bakit ba sinabihan ng Panginoon yung bayang Israel na nagtataglay ng pagiging pusong bato o yung batong puso? No? Kasi kung ating mababasa sa aklat ng Jeremias, sa chapter 5 ng Jeremias, sabi rito, may mababasa tayong ganito. Verse 23, sabi rito, ito yung mga kadahilanan yan kung bakit pusong bato yung binabanggit. Sabi rito sa Jeremias, sa chapter 5, verse 23, tutuloy ang pagbasa hanggang 25. Sabi rito, ngunit ang bayang ito ay may magulo at mapaghimagsik na puso. No, pag mapaghimagsik, masyadong matitigas ang ulo. Sabi rito, ngunit ang bayang ito ay may magulo at mapanghimagsik na puso. Ang tinutukoy na bayang ito, yung bayang Israel pa rin. At sabi niya rito, sila'y nanghimagsik at nagsiyaon. Hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot tayo ngayon sa Panginoon, no? Sa katigasan ng kanilang puso, yung pagiging pusong bato nila, sabi nila sa kanilang mga puso, no? Hindi nila sinasabi na tayo yung mga takot sa Panginoon. Walang ganun. Kasi pag may pusong laman ka, ang may papayo mo, di ba? Mga takot tayo sa Panginoon para hindi tayo mapahamak. Pero sila hindi. Ang sabi nila, hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot tayo ngayon sa Panginoon nating Diyos na naglalagpak ng ulan ng maaga at gayon din ng huli. Sa kaniyang kapanahunan na itinataan sa atin ang mga takdang sanglinggo ng mga pag-aani. 25. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay nito at ang inyong mga kasalanan ang nagsisipagpigil sa inyo ng kabutihan. No? Kaya nga binabanggit niya yung salitang yung pusong bato. No? Ibig sabihin, isang bagay na matigas. No? At yung pangako ng ating Panginoon, no? hindi niya ito ibinigay kanino? Sa mga matatanda sa bayang Israel na naging masuwayin, yung mga hindi nakapasok. Kaya makikita natin, yung pinagbigyan ng Panginoon ng pusong laman, yung mga 20 pababa. No? At sa kapanahunan natin, nakabilang tayo doon sa pamamagitan ng mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. No, yun. Sa aklat naman ng awit, may sinasabing ganito, aklat ng awit 78:8, sabi rito. Ito naman pagkakasulat. Sa awit 78:8, sabi rito, lahat ng mga kapatid sabi rito, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang na mga kapatid, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. No? Binabanggit niya doon yung mga matatanda sa Israel na nagtataglay daw ng isang lahing di naglagay ng matuwid ng kanilang puso. No? Kaya makikita natin,
yung kapahamakan na dumating sa bayang Israel. Kaya makikita natin mga kapatid, sa banal na kasulatan, marami tayong mga pwedeng ihalimbawa na nagtaglay ng katigasan ng puso na hindi nagtagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, sila yung mga nangalipol. Kaya yung bagay na kagandahang loob, simula pa lang nang ilabas sila sa Ehipto, sa pagkakaalipin, makikita natin doon yung kagandahang loob ng Panginoon. Maraming mga himalang ginawa, maraming kababalagan ang ipinakita sa kanila, pero hindi lahat sumunod. Na nakikipag-usap nga si Propeta Moses sa Panginoon sa paanan ng bundok ng Sinai gumawa sila ng guya na kanilang sinamba. Dahil nainip sila sa 40 days ni Propeta Moses na hindi bumababa Makikita natin doon mga kapatid, isa sa katangian ng bayang Israel talaga yung pagiging masuwail. Kaya binanggit sila na may matigas na puso o katumbas ng pusong bato. Kaya makikita natin yung mga ganung mga paghahalimbawa na ipinapakita ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Jeremias, sabi rito sa chapter 13 ng Jeremias, muli ko nang babasahin. Sabi sa Jeremias sa chapter 13, verse 9, sabi rito, ganito naman ang pagkakasulat. Sabi rito sa pag-ano ni Propeta Jeremias, sabi rito, kung babasahin natin sa chapter 13 ng Jeremias, verse 8, tutuloy ko na ng pagbasa. Sabi rito, nang magkagayoy, dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi. Ano yung sinabi ng Panginoon na binabanggit ni Propeta Jeremias? Sabi niya rito, sa 9, ganito ang sabi ng Panginoon. Ayon sa paraang ito, ay aking sasayangin ang kapalaluan ng Huda at ang malaking kapalaluan ng Jerusalem. 10. Ang masamang bayang ito, mga kapatid, ang masamang bayang ito, binabanggit yung bayang Israel. Ang masamang bayang ito na ayaw makinig ng mga salita, sabi rito, ang masamang bayang ito na ayaw makinig ng mga salita ko na lumakad ayon sa katigasan ng kanilang puso at yumaong sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at upang sambahin ay magiging gaya ng pamigkis na ito na hindi mapapakinabangan sa anuman. Ganong katigas yung puso ng ating mga magulang nung araw. Yung mga hindi sumusunod. Hindi kabilang doon sila Abraham, Isaac at ni Jacob. Kundi yung mga pinalaya sa Israel. Kaya sabi ni Jeremias, hindi para sa tao ang magtuwid ng kanyang hakbang. Sabi nakalagay, Kapatid David, sabi ng ganun, sa chapter 10 ata yun, 10:23. Hindi daw sa tao ang magtuwid ng kanyang mga hakbang, kundi sa Panginoon. Tapos sa 13:23 naman ng Jeremias, sabi niya naman doon, yung leopardo daw hindi makakapagpalit ng kanyang kulay. Ibig sabihin kung ano yung kulay niya, natural na yon. Pero pagka ang isang tao kahit nagaano kasama, pag lumalapit sa Panginoon, meron siyang sinabi. Hali kayo, makipagkatiwiranan kayo. Bagamat ang inyong kasamaan ay tila mapula, hindi alalahanin ng Panginoon yun. Ganun kadakila yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Kaya makikita natin sa ating pag-aaral, ganun kabuti ang Panginoon. Bakit? Bakit sa kabila ng kasamaan ng bayang Israel, bakit yung kabutihan ng Panginoon hindi naalis? Diba? Ano ba ang meron? Kasi ang Panginoon kasi malabis din yung kanyang pag-ibig sa Israel. Hanggang ngayon iniibig niya ang Israel.
Hindi ayon sa laman, kundi ayon sa pangako. Alin yon? Yung Israel ayon sa Espiritu. No? At kabilang tayo dyan, mga kapatid. Kaya papansinin nyo, sino ba yung nagbanggit kanina na kakaiba yung kapisahan ng kapatiran kay Kristo? Kakaiba sa lahat. Kakaiba talaga, mga kapatid. Bakit natin nasasabi? Bagamat maliit yung kapisahan ng kapatiran kay Kristo, yung pag-ibig niya hindi niya inaalis eh. Ano yung pag-ibig niya? Yung katunayan ng ang iglesyang ito ay totoo. Alin yun? Pamagitan ng Espiritu Santo. No? Ganong kabuti ang ating Panginoon. Kaya ayun yung bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Maraming mga bagay na pagsubok na dumarating. Alos hindi nakayanin, kapatid na Michelle, no? Pero sa tulong ng Panginoon, nakakayanan ng lahat ng mga bagay. No? Ganun eh. Kaya lagi natin sinasabi, huwag natin tignan yung mga bagay na negatibo na dumarating. Ang tignan natin yung mga positibo. Yung mga kagandahang loob ng ating Panginoon. No? Lahat ng bagay naman, nalalagpasan sa tulong ng Panginoon. At yung bagay na hindi inaalis ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ay yung kahalagahan ng kapisahan ng kapatiran kay Kristo sa mata ng Panginoon. No? At nadadama ng bawat isa sa atin yon. No? Ganun magpalag ang Panginoon. Sa Jeremias, sa chapter 17 ng Jeremias, ito ng pagkakasulat. Kita nyo, kanina, nabasa na ata ito kanina, muli ko lang babasahin. Ganto katigas, ganto kabigat yung puso ng mga magulang ng bayang Israel. Sabi rito, chapter 17, verse 1 ng Jeremias, sabi rito, ang kasalanan ng Huda ay nasulat ng panulat na bakal. Grabe pagkakaano yan, no? Sobrang tibay ng bigat ng kasalanan. At ng dulo ng diamante. Iyon, no? Sabi rito, nakintal sa kanilang puso. Ganun yung kabigat yung pagiging pusong bato nila eh, no? Nakintal sa kanilang puso at sa mga sungay ng inyong mga dambana, no? Ganun kabigat yung pagkakasala ng bayang Israel, o ganun kabigat yung katigasan ng kanilang puso, kaya inalimbawa sila sa isang pusong bato, no? Ngayon, pagka pinag-aralan natin ng tuloy-tuloy mga bagay na yan, mga kapatid, maraming mga kadahilan ng kung bakit ganun, na makikita tayo sa banal na kasulatan na pwede nating ihalimbawa. Pero kung pag-aaralan naman natin, sa panahon na naman natin ng Kristiyano, no? Pagka pinag-usapan natin yung pusong laman na ibinigay ng Panginoon, no? Ano na ba yung mga tinataglay nito, mga kapatid? Magtapos tayo doon sa pusong bato na tinataglay ng mga magulang, yung bayang Israel. Sa kapanahunan naman natin ngayon, paano naman tinanggap natin yung sinasabing pusong laman na ipinapakita ng banal na kasulatan sa pamagitan ng ating pananampalataya? Paano ba ito ipinakita? Paano ba ito ipinaliwanag ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo sa chapter 3 ng Epeso, ang ganda ng sabi niya rito, para hindi yung puso natin ay hindi mapagmatigas. Sabi rito, sa chapter 3 ng Epeso, sabi rito sa verse 17, gandang pagkakasulat. Umpisahan ko na sa umpisahan ko na sa 14. Sabi rito, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, sabi ni Apostol Pablo, na sa kanya ay kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y, ano sabi, 16, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalawalatian
na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Ayun na yun. Yung espiritong ibinigay sa atin, yung bagong diwa. No, ay, bagong espiritu yung mga kapatid. 17. Na si Kristo ay manan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya para saan? Upang kung kayo'y mga ugat, upang kayo mga ugat at magtumibay sa pag-ibig. Sino na po yung pinapanahan sa ating puso? Yung Panginoong Jesucristo. Puputulin ko muna mga kapatid. Bibigay ko na po muna sa ating MC. Kapag na naman, mga kapatid, dadap tayo sa pagtatanong. Sino may katanungan dyan? Yan, sino may katanungan? Okay, walang katanungan. Balik natin kay Brother Herman. Wala daw. Salamat kapatid na David. Wala pong magtatanong. Ako pong magtatanong mga kapatid. Dahil si kapatid na Tess. Sabi rito, saan na tayo naputol sa Epeso, no? Sa 3:17. Ayun na nga, no? Sabi rito, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso, no? Sa kapanahunan natin ngayon, mga kapatid. Sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mga ugat at magtumibay sa pag-ibig, no? Ito na yung pinapayo ni Apostol Pablo. Paano natin pananahanin yung ating Panginoong Jesucristo sa ating mga puso? Kasi lahat ng mga bagay may tinuturing banal na kasulatan eh. May mga bagay na pamamaraan kung anong bagay. Sa aklat ng Kolosas, excuse. Sabi sa ano ba yan? Sa chapter 3 ng Kolosas, sabi rito sa verse 12, sabi rito. Ito sabi rito, Kolosas nga ba? Oh, sabi rito 12. Sabi rito, chapter 3 ng Kolosas sa verse 12, sabi rito, Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Na ano yung bibihis? Sabi rito, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ano pa? Ng kababaan, ng kaamuhan, ng pagpapahinuhod. No, pag-aralan po natin mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, kanina, binanggit natin yung salitang manahan sa inyong puso ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang bilang nabigyan ng pusong laman. Na tinataglay, marunong magpatawad, marunong umibig, marunong magpahalaga, marunong magbigay pagpapahalaga sa mga yung mga dinaramdam ng mga kapatid. Ayun yung sinasabi ayun yung ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Pagnanahan sa ating mga puso, yung ating Panginoong Jesucristo. Kasi alam naman natin yung ating Panginoong Jesucristo kung ano yung katangian nang siya ay nagkatawang tao. Ngayon sabi rito, uulitin ko lang ulit pagkabasa. Sabi rito, mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos ng mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. Paano ba yung pusong mahabagin? Mga kapatid, paano ba yung ano ba yung katangian nito? Paano ba natin to tinataglay? Yung pagiging mahabagin. Kapatid na Tess. Nakikinig si kapatid na Tess. No. Taglay yun, no? Yung pagiging mahabagin, maawain. Ano ba yun? Yung marunong kang magpahalaga sa iyong kapwa, lalo na yung kasambahay mo sa Panginoon.
No? Yung tinataglay mo yan. Ay, tagtaglay, alam mo mga kapatid, iba talaga yung kapisahan ng kapatiran kay Kristo eh. Pansinin nyo mga kapatid, pag may mga kapatid tayo nagdadamdam din tayo, di ba? Nararamdaman niya ng ano eh. Pagka may mga napipigati din tayo eh. Parang yung nararamdamang bigat ng mga kapatid, nararamdaman natin. Ayun kasi yung tumatali sa kapisanan eh. Yung pag-ibig na ibinibigay ng Diyos. No? Ito yung bagay na parang ano nga lang eh. Kita naman natin yung sa lahat ng bagay na mabigat sa isang tao, yung mawalan ka ng minamahal sa buhay eh. Papasalamat na lang tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang alam naman natin siya ang nagmamay-ari ng buhay. Kung kailan niya gustong kunin, wala tayong magagawa. Kaya ang tao, pag malakas pa, dapat maisip nila na hindi sila dapat magmalaki sa Diyos. Hindi ka dapat hindi mo dapat sisihin yung Panginoon kung sa mga bagay na marami kasi mga mahihirap eh, na ang sinisisi Panginoon eh, yung mga naghihirap, no? Hindi dapat ganoon, no? Tuloy ko lang sabi rito, baka kasi magkamali ako ng sasabihin eh. Kaya pinutol ko na. Ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob. Ano? Isa-isa natin, paano ba yung kagandahang loob? Wala ka mang lumapit sa iyong kapatid mo, wala ka mang kakayahang magbigay, no? Ano yung mga bagay na maibibigay mo bilang kagandahang loob, no? Ipanalangin siya. Pero kung meron naman, ba't naman hindi, no? Yan. Sabi niya rito, ng kababaan ng kaamuhan ng pagpapahinuhod, no? Ito yung pinakamalaking bagay eh. Dahil kung hindi mapagpahinuhod ang Diyos, baka lahat tayo nangauwi na sa wala. Kaya sabi sa saan ba yun? Sa Roma 2:4 na masdan mo nga ang pagpapahinuhod ng Diyos. Basahin ko nga. Pumasok, naalala ko lang, sabi rito. Sabi sa aklat ng unang Roma pala, sabi rito, sa 2:4, sabi rito, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi, no? Kita mo yung kagandang loob ng ating Panginoon, maging siya nagpapahinuhod. Kasi kung hindi siya magpapahinuhod, gaya na nabanggit ko kanina, baka wala na ang bawat isa sa atin sa paglilingkod sa Kanya. No? Kaya ayun yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos. No? Kaya sa atin mga kapatid, sa atin na naririto, at sa mga iba nating kapatid na hindi natin kasama sa mga oras na ito, at maging sa mga kapatid natin na nakatungay sa online, no? Lagi nating pagsikapan yung pananatili, yung tayo manatiling lagi sa kabutihang o kagandahang loob ng ating Panginoon. Hindi ko nakakalimutan laging banggitin, ang lahat ng mga bagay ay sa kapakinabangan ng bawat isa sa atin. Halimbawa, yung buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi naman yung Diyos ang makikinabang diyan. No? Ang pakinabang ng Diyos, na siyempre, pag tayo may buhay, mayroong nagpupuri sa Kanya. Pero hindi kailangan ng Diyos yung nagpupuri na ang puso nagtataglay ng kasamaan o katigasan ng puso gaya ng bansang Israel. Kundi yung nakalulugod sa Kanya, yung pagpupuri ng mga banal. At ay yung bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya sa ating mga naririto, yung pagsisikap na tinataglay natin, mahaba pa mga kapatid, yung bagamat maikli na yung panahon, sa atin, mahaba pa yung tatakbuhin natin. Mahaba pa yung ipagtitiis natin. Mahaba pa yung pagsisikap na tataglayin natin. At huwag tayong magsawa sa pagsisikap. Pag nagsawa tayo sa pagsisikap,
magiging katapusan, no, ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya saan man dali ng Panginoon yung paglilingkod. Kada Miyerkules, kada Linggo, sama-sama lang tayo magsikap. Kahit tuwing Miyerkules, Linggo-Linggo, tayo nagkikita-kita. Okay lang yun. At least pagka mayroong wala, inahanap natin. No? Hindi baliwala sa atin pag wala No? Wala si kapatid na namila. Di ba? Inahanap natin Di ba yung mga dating kapatid na ayun yung pag-ibig na ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga naririto, tuloy-tuloy lang po mga kapatid yung pagsisikap, huwag nating alisin. At darating ang panahon, aanihin po natin yung buhay na walang hanggan na binibigyan ng Diyos. Magandang gabi mga kapatid, purihin ang Panginoon sa gabi nito.